Kahit po pala merong pandemic, nagagawa pa rin ho mga kaibigan na isulong ng palihim. Parang magnanakaw, ano? Meron bang magnanakaw na hindi lihim? Ang ginagawang pagnanakaw? Ganun din ito eh. Siyempre, pagpalihim, pataksil. Ba't pataksil? Ito pong isinusulong na charter change o chacha. Buhay na buhay po daw mga kaibigan, no? Bagay na pinalalabas ho ngayon ni Anyo na ito'y fake news daw. Fake news, may papel. May memorandum tapos fake news. Ayan po mga kaibigan, ano ho Doon mo lang mahalata mo na bakit palihim, bakit pataksil. At ito'y sa gitna ng nagaganap na pandemic ngayon. Napakalaki ng problema ng ating bansa. Importante ba yan? Siyempre, importante yan. Kanino? Sa sambayan ng Pilipino? Hindi. Kanino? Importante yan. Sa masisiba. Sa matatakaw. Na ayaw nang bumitaw sa pwesto. Diba? Kapag ka ang tiyonggo, ayaw bumitaw, naglalambitin. Ganun yan ibig sabihin niya. Talagang wala na sa lugar lahat. Ano po Ito buhay na buhay daw yung chacha, mga kaibigan, yung charter change. Ito'y sa kabila nga po ng krisis ngayon, yung palang DILG o Department of Interior and Local Government na nagmamagaling sa chacha, mga kaibigan, gustong kumakalap ito ng 2 milyong lagda for charter change. That will be presented to Congress in July. Para saan yung lagda? Sino may sabi sa inyo na base sa lagda, pwede na kayong mag-charter change para pagbasihan ng rubber stamp na Kongreso yung 2 milyong signature. Meron ba sa batas niyan? Yung ba 2 milyon, halimbawa, nakakalap kayo. Una, pwede mong pikein yung pirma riyan Hindi ba? Pangalawa, yung bang 2 million, sapat na magsalita yun. Halimbawa, totoo 2 million. Kung di ako niniwalang makakakuha ng 2 million yan At yan 2 million signature, walang bearing yan. Walang bigat yan. Para pagbasihan ng Kongreso para pakialaman nila at tapakan nila ang karapatan ng mamamayan sa pagpapalit ng saligang batas. At yurakan nila pati yung konstitusyon mismo, mga kaibigan. Saan kayo? Nangihiram ng kapal ng mukha na ganyan Unang-una, alam nyo ba itong balitang ito? Pinasisinungalingan ito ng DILG. Pero mahirap nilang pasinungalingan ito Pinalilitaw nilang fake news ito. Alam ba ninyo, nagbalita nito? May hawak na memorandum para sa mga memorandum ng DILG mismo. Para dun sa kung sino yung kasabwat nilang
Kasi laki ng pondo niyan eh, mga kaibigan eh. Unang-una, alam nyo, yung timing, yung nabuko lang to eh. Isipin niyo, matagal na nilang pinaplano yan, di ba? Kumuha pa sila ng mga appointee, ginawa nilang yung si Justice Puno, tsaka si dating Senador Nene Pimentel, para gumawa consultative, di ba? Panukala ng mga pagbabago sa saligan. Wala na, baboy. Sino bumaboy? Sila rin eh. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, eto ho, paano paniniwalaan ito? Ha? Pirma? Ang hirap verifikahin yan. Ha? Alam ba ninyo, may paraan, di ba, na sinasabi sa saligang batas kung paano ang proseso para ang ating saligang batas baguhin. Meron 3 yan eh. Ha? 3 paraan. Itong signature, wala to eh. Merong isang paraan, halimbawa, sa local elections. Natatandaan ko to eh. Kasi meron akong tinulungan nun sa Pasay para matuloy yung recall election sa Pasay. Ilang taon na yun nakakaraan. Panahon ni Plander Estrada yun eh. Ngayon, alam nyo, para kayo makapagsulong ng recall, yung recall election, sa recall election, gagamitin lang nating halimbawa ito. Dito sa sinasabing isinusulong na parang mga sikreto pa eh. Alam nyo kung itong mga ito, naniniwala silang pabor ang tao dyan, hindi nila kailangan gapangin yun eh, ng palihim. Di ba? At kung naniniwala sila, na ang tao gustong mangyari ang pagpapalit ng saligang batas, kung ano yung pinaka demokratikong paraan na sinasabi ng batas sa saligang batas natin na paraan, yun ang gagawin nila. Bakit kung ano-anong pamamaraan? Gusto nga nila, di ba, yung Constituent Assembly? Sila-sila na lang. Bagay na sa konstitusyon yun. Kaya lang, takot sila doon sa mas demokratiko na ang taong bayan mismo magsasabi. Takot sila ron. 3 yan eh. Merong Constitutional Convention na tinatawag. Di ba? O Constitutional Convention ba? Meron tayong People's Initiative. At saka yung Constituent Assembly. Mga kaibigan. Ang pinaka-democratic dyan, itong Constitutional Convention. Bakit? Alalahanin natin, itong konstitusyon ngayon, itong 1987 Constitution, kung saan naging presidente si Presidente Duterte. Yan yung batas na kinikilala mo. Pagka yan, pinalitan ninyo sa panahon ninyo, na ika nga kayo rin ang makikinabang, unang-una yun ang duda talaga. Sino makikinabang sa pagpapalit ng konstitusyon? Yung bang mamamayan o yung mga may gusto niyan? Gustong-gusto yan ng mga mambabatas, mga kaibigan. Lalo na hindi kasali mamamayan na magpapasya kung sino ang dapat bumalangkas ng saligang batas. Gustong-gusto nila yan. Bakit? Lahat magagawa mo
Yung constitution, yung chacha na yan, yung charter change na yan, matagal na yan. Nagsimula yan kay Ramos eh. Si Ramos may kahihiyan. Kahit papano. Nung pinagbabanatan siya sa media, tinigil eh. Ang nagtataguyod lang naman yan, yung sip-sip buto eh, yung Pedrosa, yun. Mga kaibigan. Gumagawa ng galit labang kay Cory sa mga Aquino para ika nga ma-justify niya yung, para makahakot ng simpatya ng mga galit kay Aquino. Di ba? Parang si Enrile ngayon. Maganda naman ang sinasabi ni Enrile laban dun sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang problema lang, politiko sila eh. Di ba? Alam niyo si Enrile, magaling yan na abogado. Kukumpara natin sa mga abogado ngayon. Magaling si Enrile. Kaya lang, walang credibility. Yun ang problema niya. Bakit? Yung mga klase ni Juan Ponce Enrile, tsaka itong mga politiko ngayon, karamihan, hindi naman lahat. Karamihan, yung mga nagagaling-galingan, mga kaibigan. Yung mga yan, nagagawa nilang tama yung perception eh. Sa perception ng tao, maging tama sila. Lalo sa mga abogado. Mga kaibigan. Pero ang hindi nila napapansin at ng publiko, kasi ngayon, ang daming ang gago, di ba? Bobo, tanga. Itong mga bobo, tanga, matalino si Enrile, kaya tama yan. Bakit niya sinasabi yun? Kasi pabor sa kanyang gustong marinig. Yung sinasabi. Si Enrile, magsasalita ba yan ng para sa taong bayan talaga? Ang concern niya is yung kapakanan ng taong bayan? Hindi naman eh. Bakit? Politiko yan eh. Laging may motibo at may agenda yung kanilang sasabihin. Kaya wala tayong aasahan dyan sa mga katulad ni Johnny Enrile na yan magsasabi ng para sa kapakanan ng katotohanan. Yun talagang katotohanan. Di ba? Pero baka tayo mapalayo, babalikan ko itong saligang batas. Ngayon, yung konstitusyon nga, may paraan ng pagpapalit. Kung talagang kayo, naniniwala kayo, malakas pang administrasyon, bakit lahat ng batas na pinapasa dyan sa Kongreso, puro pataksil? Tulad nito, yung sinasabi ni Enrile sa ABS-CBN na ayon sa konstitusyon, ang pwedeng magmay-ari ng kwan dito, ng telebisyon, radyo, Pilipino. Ba't mo lang ngayon sinabi yan? Unang-una. Dapat nung kinwestiyon mo yan. Kasi di ba sinasabi, ito daw si Lopez, American citizen. Mga kaibigan. Ba't siya lang ba may-ari niyang nakapangalan siguro sa kanya, no? Hindi ko alam kung kaninong nakapangalan yan Pero, ang tanong, ba't ngayon mo lang sinasabi yan? Di ba? Dapat noon, pinaglaban mo yan. Kung naniniwala kang, yan ang katotohanan. Yun ang hirap, di ba? Pero hindi ba alam ni Enrile na itong Kongreso, nagpasa ito ng batas. At saka pangalawa, galit siya riyan kay Cayetano Magkahawa yan, di ba? Kasi, inahas sila ni Cayetano. Yung tatay ni Cayetano,
tauhan lang ni dati ni Enrile yun eh, sa law office na, sa bupete ni Johnny Enrile. Si Johnny Enrile lang ang nagbihis doon sa politika eh. Wala naman yung tatay niya. Sino ba yun? Makikilala ba yun kung hindi kasali sa bupete ni Enrile yun, mga kaibigan? At kaya napwesto kay Marcos yun, dahil din kay Enrile. Sa tulong ni Enrile boy eh. Pagkatapos nung, di ba, ang bumabanat sa kanya, itong anak, ito namang anak, hindi naman magiging tao ito, kundi dahil din kay Enrile at kay Marcos. Pero kung makapagsalita laban sa Marcos, mga kaibigan, parang hindi naging dilawan, di ba? Ngayon, sinasabi lang natin, konstitusyon. Kung naniniwala kayo, popular kayo eh. Bakit hindi ninyo daanin sa ang mamamayan magkaroon ng pagkakataon na mag-participate para sa pagpapalit ng saligang batas. Sige, kung talagang dapat nang palitan niya saligang batas, okay lang yan. Wala naman tayong magagawa dyan eh. Dati kasi kaya hindi matuloy-tuloy yan. Laging pinagdududahan na ang talagang intensyon sa likod ng pagpapalit ng saligang batas ay para mapahaba yung termino nila. Para iligtas yung sarili nila, humaba ang kanilang pamamalagi sa pwesto. Yun ang unang dyan suspecha sa mga nakaraang administrasyon na binalak yung charter change na yan. Actually, yung salitang tsa-tsa, nagsimula yun sa panahon ni Ramos talaga. Ngayon, kung talagang gusto ninyo mag-eleksyon tayo. Ang pinakamagandang paraan dyan, yung Constitutional Convention, hindi yung ganyan pataksil yung ginagawa, yan lang, alatang-alata kayo Gagawin nyo ba yan kung alam nyo kung maraming tao ang mag-o-object dyan, mga kaibigan? Gagawin nyo ba yan? Bakit nyo pataksil ginagapang yung charter change? Tatakot sila. Baka hindi lumusot sa taong bayan. Lulusot yan. Ba't hindi lulusot? Kung gagawin ninyo yung nakalagay sa konstitusyon. Yung million signature na yan, wala yan. Walang batas yan. Sipin mo yung pumirma doon. Halimbawa, pumirma dyan. Paano beberipikahin nyo? Kailan matatapos yan kung biberipikahin mo yan? Natatandaan ninyo, ito nga, kaya nga ginagamit nating halimbawa, yung recall election sa local. Alam ko yan kasi nung araw tumulong nga ako para maaprubahan yung recall election dyan sa Pasay. At yan, nangyari ulit yung recall election dito sa San Juan, di ba? Kaya lang, hindi natuloy. Bakit? Tinengga ng COMELEC para magkaroon ng ma-default at hindi matuloy. Pero yung proseso, tapos na Ano yung kahuli-huli ang ginagawa nila doon sa recall election? Bine-verify yung mga signature sapagkat doon sa recall election, people's initiative yan Kailangan mo dyan talaga signature. Pero sa konstitusyon, wala nakalagay na magpapirma ka para mapalitan ng... Hindi proseso yun. Walang prosesong ganun sa konstitusyon. Pipirma, tapos ipipresent mo sa Kongreso at base dun magde-decide para magkaroon sila ng
pangahawakan, kunyari, nagkaroon sila ng basihan. Eh kahit pag gawin nyo yun, wala, labag sa batas yung gagawin ninyo eh. Oh. At saka, alam nyo, palagay ko kahit na sabihin pa ninyo ngayon na yung pinakademokratikong paraan, yung Constitutional Convention eh. Ginawa yan eh sa panahon ni Marcos eh. Mga kaibigan eh. Kaya lang, hindi rin natuloy yun, di ba? Nag-martial law eh. Oh, ang presidente ng Constitutional Convention nun, si dating presidente Diosdado Macapagal, yung tatay ni GMA. Oh, kalaban dati ni Marcos yun, pero yun ang naging presidente. Nilagay ni Marcos na presidente ng Constitutional Convention. Oh. Yung Constitutional Convention, yun ang pinaka-democratic. May participation ang mamamayan. Dito, ang parang gusto yayariin. Talagang yung kunyari lang yung para masabing kinonsulta ang mamamayan. Kinonsultang baka yung mga pumirma, halimbawa, ang dami dito, hindi man naintindihan yan eh, yung konstitusyon. Wala man naintindihan sa konstitusyon na marami dito ngayon eh. Mga kaibigan eh, paano wala na tayo ngayong mga constitutionalist na nagpapaliwanag, naubos na eh. Meron, ginagamit sa sarili nilang kapakanan, katulad si Enrile. O ba't di siya dyan magsalita sa konstitusyon? Sige nga, mga kaibigan. Paano? Wala siya mapapala. Dito, sa issue ng ABS-CBN, mga kaibigan, kita ninyo, binalik sa second reading. Magaling si Enrile, kaya lang, ang problema, mga kaibigan, credibility. Ginagamit niya yung kanyang, pwede niyang isway. Sa gusto niya na makikinabang siya. Mapapabuti siya. Yung opinion nila, doon sa mapapabuti sila, hindi yung opinion, katotohanang opinion, na makabubuti para sa lahat. Hindi nila yun ang hindi nila ginagawa. Bakit? Politiko eh. Kaya baliwala yan eh. Mga kaibigan. Tulad nun, sila Arturo Tolentino, meron tayong ganyan, di ba? Mga constitutionalist yan. Pati sa international law, magaling si dating Senador Arturo Tolentino. Wala na eh. Naubos na matitinong taong gustong sumama sa gobyerno. Kaya napupunta rito, puro basura eh. Mga latak. Mga walang, yung ang alam lang ipilit. Pakapalan ng muka. Kasi, ang pinangahawakan nila, yung pagsisip-sip. Magsisip-sip lang ako. Kahit na magkalat ako ng katangahan dito, kahit na magpakita pa ako ng kayabangan, katulad ni Roque, ni Ike Losada, di ba, si Roque. Kala mo kung sino magsasalita na naman, di ba? Talaga ng taong may hangin sa ulo, mahirap makontrol ang kayabangan eh. Di ba? Ngayon, Constitutional Convention. Pero kung papalitan nila yan, papayag ba sila na hindi mangyayari ito sa panahon nila? Sakasakali. Mga kaibigan. Hindi papayag. Kaya lang ginagawa yan, parang parang sastre, mga kaibigan. Gusto nilang tumahi ng damit na kasya lang sa kanila. Napapakinabang natin dyan. Lalo-lalo na ngayon, yung pera nga eh. Sabi, di ba, Bayanihan Act to heal as one. Yung pala Bayanihan Act to steal as one. Silapit
at sa mga listeners ngayon. Binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Sa madaling sabi, wala namang ang problema, wala naman sa konstitusyon eh. Ang problema nandun sa mga nagpapatupad ng konstitusyon na bumabaluktot sa saligang batas natin dahil sa pera, sa kasakiman, mga kaibigan, sa kapangyarihan at sa salapi. Ang ginagawa ng DILG, kasakiman yan eh. Ginagawa nila yan para sa sarili nila yan eh. Makikinabang ba tao dyan? Ibig mo sabihin, pag nagpalit ang konstitusyon eh, magiging langit na ba itong Pilipinas? Magiging paraiso na ba ito? Hindi. Ang problema natin, hindi natin pinatutupad. Unang-una, yung political dynasty, na ipatupad ba yun? Nasa konstitusyon yan. Sino dapat magpatupad yan? Di ba sila? Yung mga mambabatas at saka ang executive. Naipatupad ba yun? Hindi nila maipatupad. Bakit? Laban sa interes nila eh. Mga kaibigan, pangkaraniwang batas na lang, hindi maipatupad. Gumawa pa ng mga special law para masigurado na yung pagnanakaw sa salapi ng bayan maging mabigat ang kaparusahan. Naparusahan ba yung mga mandarambong? May pakalat-kalat pa eh. Naghahamon pa ng batas, di ba? Katulad ni Jinggoy. Wala ang problema ng Pilipinas, wala doon sa konstitusyon eh. Ang Russia may konstitusyon yan, ang China may konstitusyon yan. Ang Amerika may konstitusyon yan, ang Japan may konstitusyon yan. Sa kanila, gumagana sa kanilang mga bansa yung konstitusyon nila. Dito lang naman hindi. Tingnan ninyo, isang halimbawa. Yung ipinasang batas ng Kamara. Kamakailan, nung isang buwan lang yun. 1 o 2 buwan na nakakaraan. Palihim din, pataksil din. Labag sa konstitusyon yun eh. Kaya ito si Enrile, dumidiskurso siya sa ABS-CBN, may gawa ng konstitusyon eh. May gawa ng batas eh, panibago, na nilabag ang konstitusyon. Yung 100% na pinapayagang 100% ang ownership ng mga dayuhan sa mga public utilities kasama ang telecommunications. Mga kaibigan, ano sasabihin mong di ba yun nga yung binabanggit niyang provision sa konstitusyon, dapat magmay-ari ng communications Pilipino, citizen. May batas na silang ginawa, nilabag yung konstitusyon. Nakasulat sa konstitusyon yung sinasabi ni Enrile.
Pero may batas na ngayon. Hindi nga kinukonsulta mamamayan eh. At masama yung batas na yun. Bakit? Hindi ka pwede magpalit ng batas sa konstitusyon nang walang charter change na hindi naman tayo nagsasagawa ng pagpapalit ng saligang batas. Ang Kongreso walang karapatang gumawa ng batas na sisira sa batas na nasasaad sa saligang batas. Bawal yun. Ano yung batas na yun? Ito mga kaibigan. Ginawa na nila ito. Tapos na ito eh. Ipinasa nila yung House Bill number 78. 136 na luko-luko ang pumirma rito. Bumoto rito, mga kaibigan. Economic charter change. Mga kaibigan, na kontra sa sinasabi ng saligang batas. Hindi nga pwede magmayari. Dito pwede. Pati yung inaalaw ang nasa saligang batas natin, pinapayagan lang yung dayuhan hanggang 40% ownership, mga kaibigan. Pero 100% wala sa saligang batas yun. Therefore, labag yun. At hindi ka pwedeng gumawa ng batas na sasalungat sa provision ng konstitusyon. Ba't ito? Walang kumu-question dito. Mga kaibigan, ang galing ni Enrile ba't di mo dito gamitin yan? Yung galing mo. Wala yan interest lang yung ABS-CBN. Sa iilang tao lang yan Pero ito, sagad-sagarang pagsalangsang sa kanilang, sa mandato nila. Ano ba mandato nyo? Hindi sila inihalal para gumawa ng anumang probisyon ng konstitusyon. Sila'y inihalal para gumawa ng batas na karaniwang batas na alinsunod sa sinasabi ng konstitusyon. Mga kaibigan, ito, bumoto sila, noong March 10 ito 136 na luko-luko. Ito dapat mga makasuhan ito Dapat ito, di ba, kinakasuhan to mga to, mga kaibigan? Na nagbibigay ng 100% na karapatang magmay-ari ang mga dayuhan ng negosyo dito sa Pilipinas. At ayon dyan, sa ilalim ng House Bill number 78, kasama yung public services. Ano yun? Marine repair shop, wharf or dock. Sa mga barko ito Kanal, ayan. Public market, palengke. Irrigation system, gas, electric light, na leche na. Nabanggit niyo yung electric. Hayop talagang, walang kasing hayop talaga mga negosyante, no? Yan. Yung ABS-CBN, wala pa yung issue na yan Sa issue ng pag-aabuso ng Meralco. Ito, sabihin ko sa inyo ang billing ko 3 buwan. Dumating kahapon o nung Sabado. Wala namang nagre-reading. Biglang dumating ang billing galing sa mga hayop na yan.
9,000 isang buwan yung para sa Marso, 9,000 para sa April. At ngayong May, alam niyo kung magkano? Isama mo yung dalawang 9,000, ang suma total nila kasama raw itong Mayo, 52,000. Pinapunta ko yung anak ko Tanungin mo nga kung saan sila nagbase. Wala naman dumadaan ditong nagre-reading Simula nung magkaroon ng lockdown yung anak ko, 3 oras yata sa Meralco, kapitbahay lang namin yung Meralco 3 oras nakapila. Mga kaibigan. Yun daw talaga yun. Yun lang ang sagot nila. Bakit lahat nagre-reklamo? Sana kung kami lang. Hindi ba may mga nagkagulo pa sa Pasay? Napakawalang yan ang mga hayop na yan. Mabuti hindi nagagalit ang tao, no? Dito, ang tao, mapagtimpi pa kung tutusin ninyo Pasalamat itong mga hayop na ito, dito sila isinilang Kasi kung sila naging mamamayan ng ibang bansa, pinatay na yung mga may-ari ng Meralco na yan, yung mga oligarchs dito, pinagpapatay na yan. Mga kaibigan. Ito kasama, telecommunication system. Wire or wireless communication system. Kasama dyan ang media. Yung broadcasting, kasama yan. Communication yan Sa communication, 100% Filipino ownership lang yan. Dito, puro dayuhan Mga kaibigan Hindi ba? Tapos papalitan nyo konstitusyon, kayo. Ni wala kayong nakanti dyan. Wala tayo naging naipakitang nagawa. At ang mga makapangyarihan dito, hindi hindi nasasakop ng batas doon sa doon sa kaso ni Sinas, yun dyan sa NCRPO, mga kaibigan, 19 yung kinasuhan pala ron. Nasa akin yung listahan Bukod kay Sinas, lahat taga NCRPO Ilan yung general doon, mga kaibigan, tsaka mga kernel. Ang dami pala nila ron. Mantakin ninyo. Yan, Wala kayong karapatang magpalit ng saligang batas, Kayo unang lumalabag sa batas, Tapos meron pa kayo pa may ganang magtaguyod ng Chacha, naksus Mariosep. Ewan ko. Paano nyo gagawin yan? At hanggang kailan nyo matatagalan yan? Alam nyo, palibasa, sabi ko nga yung mga pulis, mga army natin, military, palitan nyo na yan. Magbakasyon na kayong lahat. Ipalit nyo na yung incheck. Yung mga incheck lang, di nyo maipatupad ang batas dito sa incheck Bakit? Ayun. Nadulas yata yung isang newscaster na incheck ng China, mga kaibigan. At sinabi, tayo raw ay probinsya ng China. Pero walang tumitindig, para ipagmalasakit ang bansa natin. Asan ang mga mandato nyo? May pasumpa-sumpa pa kayo pagpunta nyo sa paghawak ninyo ng tungkulin, pagpwesto sa inyo, nanunumpa pa kayo. Hindi naman pala totoo. Mga kaibigan,
Meron po tayong birthday celebrator, mga kaibigan, bago matapos ang... tapos na pala ang birthday, pero babatiin natin sa kanyang belated greetings kay Clarita Bautista ng Tondo, Manila. At dahil birthday mo ngayon, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Happy birthday, Clarita Bautista ng Tondo, Manila. At ano ba ito? Alam ba ninyo, merong balita na nagpaputok ng missile ang Amerikano bilang warning sa China. Mabuti pa yung Amerikano, mga kaibigan, ay pinaglalaban tayo, ano po. Pero yung mga sarili natin dito, walang may gustong tumayo, ano ho. Palit na nating police in check para wala na tayong problema. Nagkukunwarian pa tayo rito mga military ang mga inchik dito. Palit nyo sa AFP na walang sipi mo, AFP chief of staff niyan Napabalita ka makailan, di ba, na humihingi ng gamot sa COVID. Sumulat sa China. Anak-anam. Sa presidente yata ng China, sumulat. At humihingi siya ng gamot para sa COVID-19. Sus Mariosep, mga kaibigan, doon kayo humingi ng sweldo dapat, di ba? Bakit tayong mga Pilipino nagbabayad ng sweldo nitong mga kuha natin? Armed forces, tsaka mga pulis natin. Di ba dapat China nagpapasweldo sa kanila? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang
mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoo.